Paggising mo isang umaga, bakit parang nananakit ang mga daliri mo? Nung una, baka binaliwala mo lang, pero habang tumatagal, parang naging pahirapan na ang simpleng paghawak ng tasa ng kape o pagbukas ng dilata. Ang sakit, paunti-unting lumalala. Naninigas ang mga kasukasuan at ang mga kamay mong dating maliksi, parang laging pagod. Sakit ng matanda lang ba to o may mas malalim na dahilan? Tara, samahan nyo kami dahil sa video na ito, aalamin natin ang katotohanan sa likod ng arthritis at bibigyan namin kayo ng gabay kung paano ito lalabanan para maibalik ang sigla sa inyong buhay. Alam nyo ba na may higit 100 uri ng arthritis? At hindi ito sakit lang ng mga lolo at lola. Kahit mas karaniwan sa mga may edad, pwedeng tumama ang arthritis sa kahit sino, bata man o matanda. Hindi lang ito basta kirot sa kasukasuan. Isa itong seryosong kondisyon na nagdudulot ng pamamaga, paninigas, at kung mapabayaan, permanenteng pinsala sa buto. Ang malungkot, marami ang tahimik na lang na nagtitiis. Sa isip na normal lang ito sa pagtanda. Pero hindi kailangang maging ganyan ang kwento mo. Ano nga ba talaga itong arthritis? Sa madaling salita, ito ang pamamaga ng isa o higit pang kasukasuan o joint. Yung mga parte ng katawan natin kung saan nagtatagpo ang dalawang buto tulad ng tuhod, siko at mga daliri. Kapag namamaga ang mga ito, sumasakit at naninigas. At madalas, lumalala pa habang tumatanda. Isang malaking pagkakamali ang isipin na ang rayuma, na tawag ng marami sa atin, ay para lang sa mga senior citizen. Oo, mas mataas ang tsansa habang nagkakaedad, pero may mga uri nito, tulad ng rheumatoid arthritis, na pwedeng umatake kahit sa mga mas bata. Mayroon pa ngang juvenile arthritis para sa mga bata. Kaya mahalagang maintindihan natin na malawak ang sakop ng kondisyong ito at ang epekto nito hindi lang pisikal. Apektado rin ang kalidad ng buhay. Ang simpleng paglakad, pag-akyat sa hagdan o kahit pagbubuhat ng apo nagiging isang mabigat na gawain. Dahil sa walang tigil na sakit at limitadong paggalaw, marami ang nakakaranas ng stress at kalungkutan. Nakakatakot isipin na baka hindi na maibalik ang dating lakas. Pero ang unang hakbang para labanan, yan ay ang tamang kaalaman. Kung kilala natin ang kalaban, mas madali tayong makakahanap ng tamang panangga. Para mas epektibo ang lunas, kailangan muna nating alamin kung anong uri ng arthritis ang nararanasan mo. Kahit napakarami nito, may 3 pinakakaraniwan, lalo na dito sa Pilipinas. Isa-isahin natin. Ang unang uri ay osteoarthritis, OA, o ang wear and tear na arthritis. Ito ang pinaka-common na uri sa buong mundo. Tinatawag itong wear and tear arthritis dahil nangyayari ito kapag ang cartilage, yung makinis na parang unan sa dulo ng ating mga buto, ay unti-unting napupudpod sa paglipas ng panahon. Isipin mo na lang na ang cartilage ang shock absorber ng kotse. Kapag numipis na ito, ang mga buto ay nagkikiskisan. At diyan na nagsisimula ang sakit at pamamaga. Karaniwang tinatamaan ng osteoarthritis ang mga kasukasuan na laging ginagamit tulad ng tuhod, balakang, leeg, likod at mga kamay. Dahan-dahan lumalabas ang sintomas nito. Baka makaramdam ka ng paninigas sa umaga, pero nawawala rin pagkatapos ng mga 30 minuto. Mas sumasakit ito pagkatapos ng isang aktibidad at gumiginhawa kapag nagpapahinga. Minsan, may maririnig ka pang parang lumalagutok kapag ginalaw ang apektadong parte. Ang mga risk factor nito ay edad, sobrang timbang, at kung may lahi kayo nito. Pangalawang uri ay ang rheumatoid arthritis. Iba naman ang kwento ng rheumatoid arthritis o RA. Ito ay isang autoimmune disease.
Ang ibig sabihin, yung sarili nating immune system na dapat sana ay proteksyon natin, ay nagkakamali at inaatake ang malulusog na parte ng ating katawan, partikular ang lining ng ating mga kasukasuan. Dahil sa ataking ito, nangyayari ang matinding pamamaga na pwedeng sumira sa butot cartilage kung hindi maaagapan. Isang palatandaan ng RA ay ang pagiging symmetrical nito. Kung apektado ang kaliwang kamay, malaki ang chance na apektado rin ang kanan. Madalas nitong target ang maliliit na kasukasuan sa kamay, pulso at paa. Ang paninigas sa umaga dito ay mas matindi at tumatagal ng higit 30 minuto. Bukod sa kasukasuan, pwede ka ring makaranas ng lagnat, matinding pagod at kawalan ng ganang kumain. Mas karaniwan ito sa mga babae at pwedeng magsimula sa edad 40 hanggang 60. Napakahalaga rito ang maagang pagpapakonsulta sa doktor. Ang pangatlong uri ay gout. Ang gout ay sikat sa biglaan at sobrang tinding pananakit. Sanhi ito ng sobrang taas na level ng asido uriko sa dugo. Kapag hindi na kayang ilabas ng kidneys natin ang sobrang uric acid, namumuo ito at nagiging parang maliliit na kristal na tila karayom. Ang mga kristal na to naiipon sa kasukasuan at yan ang nagtitrigger ng biglaang pamamaga at sakit na tinatawag na gout attack. Ang klasikong sintomas ng gout ay ang biglaang atake ng kirot, pamumula at pamamaga sa isang kasukasuan, madalas sa hinlalaki sa paa. Sobrang sakit nito na kahit masagi lang ng kumot ay hindi na makayanan. Bukod sa daliri sa paa, pwede rin itong tumama sa bukong-bukong, tuhod at kamay. Kadalasan, ang trigger ng gout attack ay ang pagkain ng matataas sa purines tulad ng red meat, lamang loob, ilang uri ng seafood at lalo na ang pag-inom ng alak, partikular na ang beer. Ang pag-intindi sa pagkakaiba ng tatlong ito ang susi para mahanap ang tamang diskarte sa paggamot. Habang napakahalaga ng pagkonsulta sa doktor, marami rin tayong pwedeng gawin sa bahay para maibsan ang sakit. Hindi ito pamalit sa payo ng doktor, pero mga dagdag sandata natin ito laban sa arthritis. Isa sa pinakasimple pero epektibong pangunang lunas ay ang paggamit ng init at lamig. Pero kailan ba dapat gamitin ng isa't isa? Ang hot compress ay para sa paninigas o stiffness. Nakakatulong ang init na i-relax ang mga kasukasuan at mapabuti ang daloy ng dugo. Pwedeng gumamit ng hot water bag o tuwalya na binabad sa maligamgam na tubig. Ilagay ito sa masakit na parte sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Maganda itong gawin bago mag-ehersisyo. Ang cold compress naman ay para sa biglaang atake o flare-ups, kung saan may matinding pamamaga at sakit. Pinapaliit ng lamig ang mga daluyan ng dugo na nakakabawas ng pamamaga at nagbibigay ng parang manhid na pakiramdam. Gumamit ng ice pack na binalot sa tuwalya. Huwag idikit ang yelo sa balat sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Madaling tandaan, init para sa paninigas, lamig para sa pamamaga. Pwedeng isipin na masama ang paggalaw kapag masakit, pero kabaligtaran yan. Ang ehersisyo ay isa sa pinakamahalagang lunas sa arthritis. Ang hindi pagkilos ay lalo lang magpapatigas at magpapahina sa mga kasukasuan. Ang tamang ehersisyo ay nagpapalakas ng mga kalamnan na sumusuporta sa joint, nagpapabuti ng flexibility, at nakakatulong sa pagkontrol ng timbang. 3 uri ng ehersisyo ang mahalaga. Una, flexibility exercises. Ito yung mga banayad na pag-uunat para mapanatili ang galaw ng kasukasuan. Halimbawa, dahan-dahang pag-ikot ng balikat o pag-unat-unat ng mga daliri. Gawin ito araw-araw. Pangalawa, strengthening exercises. Ito naman ang nagpapalakas sa mga kalamnan sa paligid ng joint. Kapag mas malakas ang muscle, mas may suporta ang kasukasuan. Halimbawa nito,
ay ang pagtaas ng binti habang nakahiga o paggamit ng magaang resistance bands. Pangatlo, low-impact aerobic exercises. Ito yung mga ehersisyong maganda sa puso at baga, pero hindi nakaka-stress sa joints. Ang paglalakad, paglangoy, at pagbibisikleta ay magagandang halimbawa. Laging pakinggan ang iyong katawan. Kung ang sakit ay matindi, itigil muna at magpahinga. Mas mabuti nang magsimula ng dahan-dahan. May direktang epekto ang kinakain natin sa pamamaga sa katawan. Kaya ang plato mo pwedeng maging panlaban sa arthritis. Mga pagkaing dapat kainin o anti-inflammatory. Isdang mayaman sa omega-3, tulad ng sardinas, tuna, galunggong at bangus. Ang omega-3 ay isang malakas na panlaban sa pamamaga. Makukulay na prutas at gulay. Punuin ang plato ng spinach, broccoli, cherries at berries. Ang mga ito ay puno ng antioxidants. Pampalasa, ang luya at luyang dilaw o turmeric ay kilalang-kilala sa kanilang anti-inflammatory properties. Isama na rin ang bawang at sibuyas. Nuts at olive oil. Ang walnuts, almonds, at extra virgin olive oil ay mayaman sa healthy fats. Mga pagkaing dapat iwasan o limitahan. Sobrang asukal, galing sa soft drinks, candy, at mga cake. Ito ay nagtitrigger ng pamamaga. Limitahan din ang white bread at puting kanin. Processed at pritong pagkain. Ito ay puno ng trans fats at saturated fats na nagpapalala ng pamamaga. Red meat o baka, baboy. Pwedeng magpataas ng level ng pamamaga. Para sa gout, bukod sa mga nabanggit, iwasan ang mga pagkaing mataas sa purines tulad ng lamang loob, ilang seafood, tahong, scallops, at alak, lalo na ang beer. Halamang gamot at natural na lunas. Maraming halaman sa paligid natin ang matagal ng gamit bilang lunas sa rayuma. Luya. Ang salabat o ginger tea ay isang tradisyonal na inumin na epektibo sa pagbawas ng sakit. Luyang dilaw o turmeric. Ang sangkap nitong curcumin ay isang malakas na anti-inflammatory. Pwede itong ihalo sa ulam o gawing tsaa. Paalala, laging magpaalam sa doktor bago uminom ng anumang herbal supplement, lalo na kung may iba kang gamot na iniinom. Dalawang bagay na madalas nating makaligtaan ay ang pagkontrol sa timbang at stress. Ang sobrang timbang ay isa sa mga pangunahing dahilan ng osteoarthritis. Bawat 1 kilong dagdag sa timbang mo ay katumbas ng ilang kilong dagdag na puwersa sa iyong mga tuhod. Ang sobrang pressure na ito, pinapabilis niya ang pagkasira ng cartilage. Ang magandang balita, kahit kaunting bawas sa timbang ay may malaking epekto. Bukod dyan, ang taba sa katawan ay naglalabas din ng kemikal na nagdudulot ng pamamaga. Ang stress naman ay may direktang epekto rin. Kapag stress tayo, naglalabas ang katawan ng mga stress hormones na pwedeng mag-trigger ng pamamaga at magpalala ng sintomas ng arthritis. Nagkakaroon tuloy ng paulit-ulit na cycle. Masakit, kaya mas stress. Kapag stressed, lalong sumasakit. Kaya't mahalaga ang pag-aaral na mag-relax. Subukan ang malalim na paghinga, meditasyon o pakikinig sa mahinahong musika. Ang sapat na tulog at paglalaan ng oras para sa mga hobby ay malaki rin ang maitutulong. Kahit marami tayong magagawa sa bahay, may mga sitwasyon na kailangan na talaga ng tulong ng doktor. Huwag mag-alinlangang kumonsulta kung nararanasan mo ang mga ito. Ang sakit ay sobrang tindi at hindi na kaya ng ordinaryong pain reliever. Hindi mo na maigalaw ng maayos ang apektadong kasukasuan. May bigla ang pamamaga at matinding pamumula, lalo na kung may kasamang lagnat. Pwede itong senyales ng impeksyon. Ilang linggo ng masakit at naninigas pero walang pagbabago. Apektado na ang pang-araw-araw mong gawain at kalidad ng buhay. Ang tamang pagsusuri ng doktor ang magsasabi kung anong uri ng arthritis
ang meron ka at kung ano ang tamang gamutan para sa iyo. Ang pamumuhay na may arthritis ay isang hamon, pero hindi ito isang katapusan. Ito ay isang kondisyon na kayang i-manage. Ang pinakamahalagang aral ay nasa kamay natin ang kapangyarihan na pangalagaan ang ating kalusugan. Ang sikreto ay nasa balanseng pamumuhay, tamang ehersisyo, masustansyang pagkain, malusog na timbang at pag-aalaga sa ating isipan. Ang bawat maliit na hakbang, mula sa pagpili ng isda, sa paglalakad tuwing umaga hanggang sa paglalaan ng oras para mag-relax, ay isang malaking panalo laban sa arthritis. Kayo, meron ba kayong sariling tips na mabisa sa paglaban sa arthritis? I-share nyo naman sa comment section sa ibaba. Ang karanasan nyo ay pwedeng makatulong at magbigay inspirasyon sa iba pa nating mga kababayan. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakipindot naman ang like button at mag-subscribe na rin sa aming channel. I-click na rin ang notification bell para laging updated sa mga susunod naming health tips. Maraming salamat sa panonood at laging tandaan, alagaan ang kasukasuan, alagaan ang sarili. Ingat po